Hello guys! Magandang araw! Welcome to Elmer Hermoso channel. Ako po ito si Elmer Hermoso. Nagbabalik po para po sa isang tutorial kung paano po magkakabit naman tayo ng BMS sa ating pong binuo na 60 volts live PO4 22AH po. Okay? Ito po ay nabuo na po at ginawa ko po doon sa part 1 ng video na to. Kung gusto nyo pong matutunan kung paano po buuin itong 60 volts 22AH live PO4, nandun po sa unang video bago ko po i-upload ito. So kung hindi nyo po siya makita, ilalagay ko po yung link yan po sa description at ipipin ko po sa comment section para po i-click nyo na lang para pag gusto nyo po panoorin ay mapanood nyo po agad-agad. So guys, kakabit natin itong ating BMS. Ito ang ating BMS live PO4 20S 60 volts, discharge current 60 ampere at charge current 30 amperes with balance. Guys, ulitin ko lang katulad ng sinabi ko po doon sa aking part 1 itong video. Ikakabit ko po itong BMS na ito ng walang active balancer muna kasi wala pa pong budget. Kasi siya naman po ay may nakasulat na dyan. Meron na po siyang feature na with balance po siya. Pero mas maganda kung marami po kayong budget, mas maganda po, meron pa rin po siyang active balancer. Yung una ko pong inassemble na e-bike ay 2 years na po, wala naman po siyang active balancer, ay okay na okay pa rin naman po. Pero syempre, mas okay kapag kami nakakabit na active balancer. Kakabit na natin to ha. Hinihiling ko lang mga kaibigan, baka bago pa lang po dito sa aking channel, huwag po kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated po kayo sa upload ng videos at tutorial dito po sa aking YouTube channel. Ako po ay mahilig po sa live PO4 battery kasi po ito ay live PO4 battery din po. Gamit po sa aming solar setup sa bahay. Ayan. Ito po yung mga lumang battery namin. Lead acid battery din. So, pinalitan ko po ng live PO4 para po mas matibay, mas matagal at mas matagal ang buhay. So, ikabit na po natin to mga kaibigan. Ito po yung ating BMS. Napakarami po niyang wire. Ayan. Ito pong lahat ng wire. Ayan. Lalagyan po muna natin ito. Pwede po naman yan ihinang na lang. Kaya lang po ay para po mas mabilis kalasin, mas maganda tingnan, lalagyan po natin ng ganito. Battery lugs. Ayan po. So habang nagkakabit po ako ay ipa-fast forward ko na lang. Ano, para kita nyo naman kung paano ko ikabit. Pero mabilis lang. So ayun mga kaibigan, nalagyan na natin ng ganito. Katagal po magawa na rin. At wala naman ako kong crimping tool. Ay pinipit-pit ko lang. Ito po kasi, ganito po yan. Diba, yan po ay 20 pirasong pula. Tapos isang pirasong itim. Pero yan po, ganyan po yan. Kaya lang pinutol nila yung ganito. Kasi ay siguro masyadong mahaba na kung isang buo lang yung gagawin nila. Pero yan po yun din. Magkaganyan lang din po yan. Okay, sana po ay nagkakaintindihan at malinaw. Ganyan po ang kabit niyan. Pero bago nyo ho ikabit itong mga ganitong wire dito sa ating mga terminal ng battery, tanggalin nyo po muna dito. Kasi masisira po ito kapag ka po isa-isa kayo nagkakabit dito nang ito po ay nakasaksak ito. Masisira po yan. Kaya alsin po muna. Mamaya na po yan ikakabit. Ganito po magkabit niyan. Kung mapapansin nyo, ito po yung ating terminal ng negative. At ito yung terminal ng positive. Guys, ulit lang ha. Kung hindi nyo pa po napanood kung paano ko ito inassemble, nandyan po yung link. Yun po ang unahin nyo panoorin bago po ito. Kasi po ay para mas maintindihan. Okay? Ang gagawin natin dyan mga kaibigan ay ganito. Siyempre ito yung negative. Iisa naman po yung black dito. Ito yung negative. Ilalagay natin to dito. Sa negative. Okay? Mamaya may ilalagay pa ulit tayong isang ano rito eh. Pero ito lang muna ngayon. Okay? Yan. Malagay na sa negative. Mamaya pa nahigpitan yung isang yan. Kasi may ilalagay pa ako dyan. Ngayon mga kaibigan, di ba itong battery ito negative na? Itong terminal na to negative. Itong kabila niyan, yun, positive. Di ba? Negative, positive. So doon sa positive na yun, ang ilalagay natin ay ito. Itong pangalawa. Yung katabi niya. Malinaw ha? Yan. Ito yun ha, yung pangalawa, yung katabi nung black. Kakabit natin dito. Yan. Yan.
So kunwari na ikabit ko na mga kaibigan, no? Magtatagal po kasi kayo ng panonood kung iisa-isahin ko pa. Kunwari na ikabit ko na. Nakabit na yan kunwari. Yung pangatlong wire, pangalawang pula, ilalagay mo naman doon. Di ba ang kasunod dito negative ulit na? Negative. Ang kabila niyang negative na yan, positive. Positive. Puro pula na po ang ilalagay natin. Kaya po, sunod-sunod nyo lang po ikabit ito pong mga pula doon. Sa simula umpisa hanggang karating kayo doon sa dulo. Yung mga pula, doon nyo po ilalagay sa positive. So, ganun lang po ulit. Pag ikot ulit dito, tapos pumunta doon sa kabila, yung pula na yon, edi yun naman pong next na pulang wire ang atin pong ikakabit. Sunod-sunod lang po yan from black positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, and hanggang makarating po kayo sa dulo, positive 20. Okay, kakabit ko lang po ito. Syempre time-lapse na lang natin yung video. Mamaya ipapaliwanag ko ulit at ipapakita ko po ulit para po mas malinaw at mas maintindihan nating lahat. So yan mga kaibigan, para na tayong mayroon ditong pansit. Kasi hindi pa natin naayos yung wiring. Bago natin iayos, ipapaliwanag ko po muna sa inyo kung anong nangyari. Yung black, syempre yung black, nandun sa terminal natin. Okay? Tapos yung unang positive, katabi ng black ha. Unang positive, syempre, galing tayo sa negative, yung unang positive, eto siya. Ayan, nakakabit na. Tapos, pangalawang positive, syempre, di ba, nag-series siya dito. Yung positive na to, ang pinagdikitan niya, negative. Yung kabila niyan, positive. Di ba? O yan. Diyan sa positive na yan, yan na yun, yung pangalawang positive, ayan nga, di syempre, nasa pangalawang positive. Sunod-sunod lang po yan ha. Kung paano nyo po isiniris yung battery, ganon nyo rin po, pag susunod-sunod rin, ikabit itong mga wire na ito. So, pangatlo. Nasa pangatlo na tayo. Di ba dito yung pangalawang positive? Ang katabi niyang positive na yan, di ba, isiniris siya doon sa negative nung isa. Di itong negative na to, merong positive dyan sa kabila. Yan na yun. Ito na yun. Yung pangatlo rito, yan na yun. Hanggang makarating po kayo sa pinakadulong-dulo dito sa, ito ang pinakadulo po. Ito yung positive ng ating battery. Sana po malinaw kasi ito naman po sunod-sunod lang. Wag lang po kayong magpapakalito dito sa kung paano nyo po isiniris yung battery nyo. Medyo nakakalito po ng konti kasi hindi siya isang straight, dire-diretso pa ganun kasi paliko-liko nga. Hindi naman natin pwede gawing ganun yung battery natin. Di napakasama namang habang-haba. Hindi kaya ganito po yung ginawa natin. Paliko-liko siya ganyan, sigsag-sigsag. Pero nakasiris siya hanggang makarating ka sa pinakadulo. So ngayon mga kaibigan, hindi pa natin pwede isaksak itong ating BMS. Kasi bago natin yan isaksak, kailangan muna natin i-check yung voltage noon pong ating mga pinaglalagay na iyan. Kasi pag hindi natin yan chinek at meron tayong pagkakamali pala, di posible pong masira ito. Kaya dapat po, bago po isaksak yan, chinecheck po natin ng voltmeter kung tama po yung ating pagkakabit at yung connection na ginawa po natin. Okay? Lagay po sa volts. Ito ang unang cell ng battery natin. Syempre, yung negative ng tester natin, ilalagay natin sa tapat ng negative, diba? Okay? Negative. Mag-ingat lang po at napakaliit po nito. Kapag nagkadikit yung dalawang, short po yan. Negative, ilalagay natin naman itong positive ng ating tester doon sa katabi niyang positive. Lalabas yung voltage. Ayan o. 3.33. Pag inilipat natin, dapat madagdagan siya ng 3.33 ulit. Kaya magiging 6.65. Pag inilipat natin ulit, 9.99. Tapos 13.33.
tapos 16.66, tapos 20, tapos 23.33. Ang ganda ng voltage ng ating 26.67 ay 26.66, tapos 29.99. Ang ganda ng voltage, parehas lahat. 33.33, 36.67. ayun, medyo merong 0.01 na pagkakaiba doon. 40.40 wala point. 43.34, 46.68. May katugtong pa po yan. Hindi diba ito? Ito po kasi hindi ko lang kung hindi nilagyan ng isang haba ito eh. So kung gagawin natin dyan is dito. Tapos mahirap hawakan. Ayan, buti tayo tinutulungan pag ganyan. Ang voltage ay 50.03, 53.36, 56.70. Tama naman, nag-a-add ng 3.3 kada suksok natin. 60, 63.2, and then 66.5 yung total voltage ng ating pong battery. O 66.5 yung lumabas doon. Check natin dito. Dito sa negative at sa ating positive. Parehas po yan, 66.5. So tama po ang connection nito pagkakabit natin ito. Ngayon mga kaibigan, lalagyan ko lang ito ng cable tie para hindi naman ganito napakapangit naman tingnan. Kasi hindi ko na po pinutulan yung wire ngayon. Dati po kasi pinuputulan ko yung wire para maganda naman tingnan. Yung problema po ay paano kung gusto kong mag-assemble ulit sa sunod at baguhin ko ang pagkakapwesto nito, hindi na po pwede yung ating wire ng BMS. Kaya hindi ko na lang po pinutol, i-cable tie na lang po natin. So i-cable tie ko lang po. So ayan mga kaibigan, na ayos na natin ng konti yung wiring niyang napakagulo kanina. Ngayon ay kakabit na natin yung ating board ng BMS. Ito yung BMS natin. Pero bago natin siya tuluyang ikabit ay may kakabit pa kasi tayo dito sa kanyang, ito ay temperature sensor lang po ito. Siksik na lang natin yan dyan sa gitna. Ngayon mga kaibigan ay kabit na natin ito. Itong kanyang mga cable na maliliit na to. Tusok na natin bago natin ikabit ito mamaya doon sa negative. Tapos itong isa, tusok na rin natin. Ayan, nakakabit na yung ating mga wire na maliliit. Ayan na siya, nakakabit na. So ito naman ngayon ang ating ikakabit. Ito nga po pala, pag binili nyo po itong BMS, wala po siyang kasamang ganito. Kinabitan ko lang po siya. Ngayon ay ikabit na natin yung blue. Yung blue po ha. Yung blue dito sa kanyang negative. Okay, kabit natin. Kaya hindi ko na muna hinigpitan to kasi kakabitan pa natin ng blue. Ayan. Kabit natin yung kanyang blue. Ito yung kanyang negative. Okay. Pagkatapos natin itong magawa mga kaibigan, ay matetest na natin yan kung gumagana yung ating BMS at yung ating battery. Okay. Tester tayo mga kaibigan. Okay. Ito yung kanyang positive mga kaibigan, di ba? Kung makikipansin nyo dyan, ito yung ginamit natin positive kanina at ito yung negative. Ang voltage niya ngayon ay 66.5. Okay, 66.5. Tingnan natin pagka ito yung ito na kasi yung magiging negative pole ng ating pong battery. Dito na dadaan yung charging, dito na rin dadaan yung load. Kaya tingnan natin yung voltage pag nakadaan na diyan ay 66.5 din. Same po siya. Gising na po yung ating BMS. So ayan mga kaibigan, pagkatapos natin ikabit yung kanyang BMS at naayos natin yung wiring at nakakabit na nga siya dyan. Yung blue ay doon sa ating negative ng ating battery binuo at syempre yung positive naman wala naman nakalagay dyan na dadaan sa BMS maliban dito sa isang
red na to, na ito yung nakalagay doon sa pinakadulong red ng ating BMS. Okay? Ngayon mga kaibigan, itong red na inilagay ko na to, ito yung positive load ng charging at saka ng load nga. Positive ng load at ng charging niya. So ikinabit na natin siya dito sa ating socket para po masubukan na rin natin ngayon kung magcha-charge po siya. Tapos dito naman, pagka po maghahanap kayo ng negative na pagkakabitan, ito po yun, yung pong P minus ng ating pong BMS. Yan po yung negative load. Negative ng load, negative ng charging, dyan po dadaan. So, ito na po ang mangyayari dyan. Dito na natin isasaksak yung ating e-bike. Dito na rin natin isasaksak yung ating charger pagka hindi po nakasaksak sa motor ang ating battery LiFePO4. Pero kung nakasaksak naman po sa motor, di doon po saksakan ng charger ng motor nyo po isaksak. Pwede naman. So, yun mga kaibigan, ito na yung charger natin. Bago ko po siya isasaksak, ay nagpunta po muna ako doon sa e-bike, sa saksakan na ganito ng charger ng e-bike natin. Tinignan ko kung alin ang positive at negative niyan. Kasi para dapat po sigurado po tayo bago po tayo magsaksak. Ito pong pagkakabit natin ito dito ng positive na yan at saka itong negative ng load at ng charging, dapat po ay tama po dito. Kung alin yung positive, kasi hindi po magkakaigi pagka po sala. Kasi syempre baligtad. Kung mapapasaksakan ng baligtad yung positive at negative. Kaya make sure po na tama ang positive at negative. Kalimitan po naman sa charger ay meron naman pong sign. Ayan po, may nakalagay na sign, positive, negative. Kita nyo po ba? O sa dapat, yung positive, syempre doon sa red siya. Kasi yun nga yung positive. So pwede natin siya i-try ngayon kung magcha-charge siya. Saksak natin ating charger. Okay. Ayan, color green. Pag sinaksak natin dito, ayan, nag-color red na, charging na yung ating battery. Okay? Kung marami po kayong budget, mas maganda po, yung charger po nyo ay LiFePO4 charger din po. Pero hindi na po ako nabili ng bago kasi syempre lagi tayo low budget lang. Pero okay naman po, wala naman po nagiging problema. Basta syempre tama yung pagkakabit nyo ng positive at negative. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana po nakatulong ito pong aking video. Sa mga nagre-request po paano nga po magbubuo ng 60 volts para po sa kanyang mga e-bike. So ito na po yon. Sana po nakatulong ito aking video. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Next vlog po, yung test naman po natin kung gaano po kapunat ito pong battery ng ganito. Bye-bye!